Mapagpalang araw. Today is Friday at Friday, ano na po, past 6 p.m. na. 6:16 po ng gabi dito sa Pilipinas. At tama, gabi na po. Hindi po ako nag-vlog during nagtitinda, pero nagtinda po ako at saka hindi ko po talaga binlog dahil baka magsawa kayo, sabihin nyo puro doon na lang yung content ko. Ang naging ganap po ay ang menu ko po kanina ay adobong bulaklak ng baboy. Yan, nandiyan pa rin yung java rice, ginisang upo, fried Gigi kasi fried Gigi pa rin kasi may ginisang upo, chicken curry, at saka ano pa ba? Yun lang po. Yun ang naging ganap at maaga po ulit ako nakauwi. Dapat 1 makakauwi na po ako, 1 p.m. Pero nag-stay pa po ako doon hanggang mga 30 minutes pa. 1:30 nagligpit na po ako. Yung mga natitira, natiko konti, ay yun po yung ulam. Total, wala po akong tinda ng bukas. Yan, bukas, Sabado. Okay lang po na pag po may natitira, sinasadya ko talaga na i-keep na lang yon at hindi na ano. Pero ayun pala, pork nilaga na buto. Yung isa ko pang tinda. At una po yung naubos. Ayan, nagpupusod po ako rito. Ako po ay nakatulog ng pagkasarado ng tindahan. Tapos nagpunta po ako sa parang Bible study, group Bible study. At ngayon nga po, daming paliwanagan, At ngayon nga, andito yung mga tira-tirang dapat iinit. At ako ay mamaya, kami lang po ni Mr. Charlie Boy. Ayan, kami lang pong dalawa ang nandito. Yung aking pong panganay, kanina pang 5:45 a.m. umalis. Nasa Philippine Arena po siya. May concert po doon at nag-usher po siya. Nag-sideline. Nangailangan po ng usher. At ang intention na rin niya ay makapanood ng concert ng free. Tapos mayroon pa siyang sideline. Ayun, ang uwi po noon ay baka mamaya pang 10 or pinaka-late na yung 10 p.m. Si Daddy Fer naman po ay nag-duty po ngayon sa barangay. Kaya kami lang po ang andito at baka mamaya ako ay lumipat po doon sa aking kapatid at makiki-jamming, magbibidyoke kami. Ayan, meron tayong tirang upo, masarap yan. At meron tirang isaw bulaklak. At isa pa, ang akin nga palang gagawin ay ayan, tingin-tingin tayo. Kukunin ko yung aking spring roll or lumpiang toge na binalot. At ngayon ko ipiprito para ma-defrost na. Parang hindi ko alam kung blurred yung mata ko o yung cellphone ko. Ayan, para ma-defrost na siya at ipiprito ko. Gumawa po ako nito kagabi. Yung natirang toge kahapon ay bumili ako ng pambalot lumpia wrapper at nagbalot ako. Dapat iba-vlog ko yun kaso nag-e-edit na po ako nun. Ayan, meron akong 10 pieces, 2, 4, 6, 8, 10 pieces na lumpiang toge. At meron pa ako natirang wrapper. Bala ko bukas magturon. Nagtira rin po ako ng saging na saba. Ituturon ko bukas dahil hindi po ako magtitinda. Monday to Friday lang po. Ayan, pinapakita ko yung mga iinit at mga kakainin namin. Ayan. Ayan pa yung isaw. Isaw na naman. Yung bulaklak. Adobong bulaklak. At saka yung fried rice yan. Yan ang aming kakainin. Sarap. Ayan. Sa ngayon, nag-vlog po ako dahil ayokong ma-miss ko kayo. Ma-miss nyo to.
Kasi sisikapin ko po na everyday magka daily vlogs para naman makabawi-bawi po ako sa matagal kong bakasyon na hindi nagpa-vlog. Dati po kasi konting galaw ko lang, naglalaba, nagwawalis, ay nagpa-vlog ako dahil parang ayokong namimiss ako nung mga friend ko sa ibang bansa. Hanggang sa busy, napunta ako sa FB page, puro reels. Ayun, nauwi sa wala. Ayan, sige po, at yun lang po yung mga ganap. At eto nga pala, wait. Ayan, wait, naupo po ulit ako. Eto nga pala, para medyo humaba-haba yung vlog natin. Ikukwento ko po pala yung ano. Sabi ko, 'di ba? Ang i-upload ko ay yung aso ko na ano, ginamot ko. Pero ito muna. Pasensya na po, ayan. Ang i-upload ko po ngayon ay ang ikukwento ko nga pala para lang dito maiduktong ko na rin. Yung sinasabi ko pong latest na masaklap na nangyari sa akin. Di po ba naikwento ko na hack yung aking FB at kasama yung FB page. Hanggang ngayon ay hindi pa nare-recover. Nakikita yung nase-search yung aking FB pero hindi ko mababasa kasi hindi pa ako nakakapag-login. And then yung nawala ang pera nung mag-New Year, mag-end ng New Year, nawala yung wallet. Pero nakita. At eto naman ang latest. Last Saturday na. Pero nitong sa Sabado, bali 1 week na po bukas. 1 week na bukas noong ako po ay ma-scam. Na-scam po ako ng pera. At bago ko sabihin kung magkano, kukwento ko muna na dahil sa kagustuhan ko na ma-recover yung aking Facebook, syempre tuwing maiisip ko yon na sayang, baka kasi marami pong nagme-message sa akin doon. Ang habol ko po doon ay yung Messenger. Kasi dahil ako po ay businesswoman, businesswoman. Dahil ako ay businesswoman, maraming mga tinda-tinda na kung ano-ano, through Messenger po ako nagkakaroon ng mga customers. Kaya malaking bagay po sa akin ang nawala sa Messenger. Kasi tulad po nung New Year, marami daw pong nag-message, nakakausap ko yung ibang tao na nag-chat sa akin na nagme-message siya, umu-order ng halaya, ube halaya, leche plan, nagtatanong nung magpapa-reserve. Pero hindi po ako nakaka-reply. Kasi nga po, nung December 24 na nag-appear na sa FB yung aking na-disable na account, inasahan po ng tao na ako yon na ginagamit ko. Kaya nagme-message sila doon. Dati po kasi nung na-hack, pinabura namin. Inalis po nung nireport namin, inalis siya ni Meta. Kaya hindi mo masa-search, hindi mo mame-message. Pero December 24, biglang ibinalik. Ayun, hindi po alam ng marami na hindi pa pwede. Ayun nga po, sa kagustuhan ko na mabawi yung Messenger ko, nag-hire na po ako ng pwedeng mag-recover na ibang tao. Merong sa akin, nag-advise kasi nagpapatulong ako sa kanya na mahusay, mahusay daw yon na magbuting-ting ng kahit ewan ko lang sa mga server, ganun. Dahil may trabaho siya, hindi naman siya makapag-focus, nag-advise siya na mag-join ako sa isang page ng mga hacker or mga nagre-recover ng FB, yung mga may problema sa FB, sa account, ganun. Isang post ko lang po doon, after ko mag-join, isang post ko lang doon, ang dami ng message.
Ang dami nang nagko-comment na PM me, PM, ganon, or try ganito, nagsesend ng mga link. Yung kauna-unahan pong nag-comment ay pinuntahan ko yung account niya. Syempre, nakikita ko dun, okay, nakikita. Tapos may marami pa, may mga tumatawag, pero dun ako nag-focus dahil nakita kong medyo mas mura siya kaysa dun sa mga nakikita kong iba. Mura lang po, kasi nga po, 500 lang. 500 lang yung kanyang service fee. At, yun po kasing mga nauna na kinausap namin ng anak ko na panganay ay nawa 1,100, 1,000. At ang hinahanap ko po sana ay yung service first, yung before payment. Pero itong nakuha ko, ang gusto 50-50 ang deal. Pero pumayag na rin po ako, nag-try na rin po ako dahil 500 lang naman po. Just in case. Dito try ko, 250. Nag-send po ako, transfer pa nga po sa bank. GCash to bank. Ay di medyo parang nakapanipaniwala kasi bangko, CIMB ang nakalagay. Ayan, wala nga po akong cash sa GCash, nagpa-load pa ako sa kakilala ko. Ayan, 250 at dahil bank transfer to bank transfer, may ano pa po na service fee na 15 pesos kaya 265. Ayun, after 1 hour hiningi lang niya yung email na pwede niyang gamitin. Ganun lang. Tapos nag-offline na siya. Maya-maya, after 1 hour na idlip ako, muntik pa nga pong ma-hack yung FB ko na bago na ginagamit ko. Buti na lang po, medyo parang na kahit kagigising ko lang, medyo mayroon akong katinuan. Hindi ko napindot yung continue. Para kasing may nagbukas. Kung pinindot ko po yung continue, na-hack din at napasok din itong new account ko na ginagamit. Tapos, ayun, nag-chat po ako sa kanya nung malaman ko yun na, na may nagbubukas. Sabi ko, kayo po ba yung nagbubukas ng aking FB account ngayon? Sabi niya, dahil naka-offline pa, maya-maya pa siya sumagot. Sabi niya naman, hindi po, wala naman po akong ginagalaw sa FB nyo ngayon. Ganun. Tapos maya-maya, sabi niya, okay na po pala yung account nyo. Na recover ko na po. Tapos nag-react po ako sa sinabi niya at nag-wow. Ayun, tapos sabi, nag-screenshot po siya na pinakikita yung email, Gmail ko na i-confirm ko. Need ng confirmation. Di sabi, paki-confirm na lang po yan para maka-login kayo. Sabi ko naman po, paano po mako-confirm? Ano po ba ang password? Ayun, sabi po niya, paki-send na lang po yung full payment para ibibigay ko po sa inyo yung password tsaka yung bagong email na nilagay ko doon. Ayan, medyo ano pa ako, nagtanong pa ako, sabi ko, yung po bang FB page ko ay mababalik. Nakikita niyo po ba doon? FB page, sinabi ko na FB page ko na Frenny Vlogs. Yung po bang page ko na Frenny Vlogs ay mababalik? Sabi niya, Frenny Vlogs, ganun lang, ayun. Tapos nag-send na rin po ako. Hindi na rin po ako para ma-confirm ko na. Excited na po ako Ayun. Sinend ko po, nanghingi po ulit ako ng GCash para dun sa aking pinaghingaan kanina kasi 300 lang po yung hiningi ko nung una. And then, para humingi po ulit ako. Sabi nga po ng anak ko, hindi pa 500 yung hiningi mo. Ayun, 300 po nag-send na naman kami sa CIMB transfer na naman po, 265 na naman. After po na masend namin yung 265 na in-screenshot namin, pinakita namin sa kanya na ayun na-transfer na. Bigla na lang, this person is unavailable on Messenger. Yun, parang ganun. Tama ba? Ganun po. Wala na. Meaning po, binlock na niya ako. O, di po ba? Wala na. Naglaho na yung 560. Bali, 560 to 65 po. Bali, ganun. 560 po kasama yung
bayad ko dun sa nagta-transfer sa akin sa GCash. Ayun, doon na-alarma kami. Ako naman, napagano na lang ako, wala na. Ayan na naman. Yung anak ko, na panganay, kinuha niya sa akin yung cellphone ko na to at nag-try siyang i-report yung sa GCash para hindi makarating. Kasi nakalagay po dun sa GCash ay 3 to 5 days pa bago makarating sa kanya yung amount. Inano po niya, ni-report, hindi po nag-i-email hanggang ngayon wala po kaming balita. Pero syempre, tanggap na rin namin na ganun. Wala na kami magagawa. Wala na po kami magagawa. Lumipad na yung aming pera. At yung ang pinagpapasalamat ko po gano'n na lang, 500 lang, hindi yung 1,000, hindi 1,200 kasi may nakilala po din ako na nag-message 1,200 naman ang kanyang service fee. Dito lang po ako nag-try sa 500. Ayun, sa isip-isip ko, dahil madalas ko naman pinagpe-pray po sa gabi na kung kalooban mo, Panginoon, na ibalik pa yung aking old FB account, ay aasa pa po ako. Pero hanggang ngayon, nandyan pa po. Ang panalangin ko ay wag magagamit ng iba. Ang panalangin ko ay wag hindi niya sana nabuksan at nagamit. Hindi naman po, wala naman po. Baka ako nakbuksan niya, tinanggap niya yung bayad, pero siya ang gagamit, hahakin niya yung aking FB account. Pero wala naman nagiging balita pa na tsaka na monitor ko na wala namang nagpo-post na bago doon sa sa aking old Facebook account. At wala naman ako natatanggap na balita na may nanghihingi ng pera, ng loloko through my messenger na gamit dati. Yun po, ang panalangin ko na lang po ay para hanggang hindi ako nakaka-move on ay hindi ko muna po i-delete yung aking FB account. Pero later on ay i-delete ko na rin po para hindi magkaroon ng problema. Baka mamaya masisi ko pa yung sarili ko na sana dinilit ko na, sana hindi na lumaki yung problema, sana hindi na ako umasa, ganun. Yun po, yun lang po yung aking latest na masaklap na pangyayari this 2024 na dumating. Hindi ko naman po siya inaano na ayan, ang haba na, 11 minutes na. Hindi ko naman po siya inaano na isang sa akin yon. Para sa akin, lahat ng pangyayari ay may dahilan at merong magandang kapalit. Kaya doon sa mga hacker, doon sa mga gumagawa ng masasama naman, ay sa kanila yung balik na pangit. At hindi rin po ako nagbabato ng salita na, ay sana ganun, ay sana ganyan. Kasi naniniwala po ako na ang bawat sinasabi mo, pag binato mo sa kapwa mo ay babalik. Yun po ay talagang isa sa pinapaniwalaan ko yon na ayokong magbitaw ng pangit na salita sa kapwa ko na parang isusumpa mo or ipapanalangin mo ng gano'n na sana kasi ayokong bumalik sa akin. Ayan, total naka 12 minutes na ako bago pa rin yung isang nag-intro ako, medyo mahaba na to at yun lang po yung aking bagong content. Yun po yung aking vlog for today. Paalala na lang po, yan sabi, think before you click. Paalala na lang po na lagi tayong humingi ng karunungan sa Panginoon para sa araw-araw na buhay ay maging matalino tayo sa paligid natin na napakasama na talamak na yung mga tao pagdating sa pera. Lagi tayong manalangin na maging ma-refresh lagi yung utak natin. Siyempre kapag lagi tayong hihingi ng through prayer, lagi tayong hihingi ng gabay, iwawasto ni Lord, itatama tayo sa mga plano natin, mga gagawin natin. Minsan talaga ay nagkakamali. Madalas nagkakamali tayo. Pero be grateful na lang po na lahat ng bagay ay kailangan nating ipagpasalamat pa rin dahil yun, pera lang yun. Kung ipinakain niya yun sa pamilya niya, nag-Jollibee siya. Sana naging masaya siya at nakakapagpasaya po ako. Ayan, muli, maraming salamat at lagi ko po sinasabi, be a blessing to others. Huwag natin tularan yung mga ganon gawain. At always be a good vibes. Spread the good vibes.
And pray everyday. Ika nga, pray everyday. Kasi pinakamabisa po yun. Manalangin, manalangin. Pray everyday. At sabi nga sa unang Thessalonica 5:17, lagi tayong magpasalamat. Ayan. Ayan, sige po, hanggang dito na lang. Total, mahaba naman. Isang iglap, nakagawa tayo ng content at hindi po ako na-absent today. Ayan, maraming salamat po. Hanggang sa muli at patuloy nyo pong takilikin si Frenny Vlogs at hayaan na natin yung mga hacker na yan at yung mga bad vibes na yan. iWin, si Easy Cooking with iWin. Ayan, sana okay yung FB mo, sana nabawi mo pa, hindi katulad ko. Ayan. Muli po maraming salamat. Ingat po ang lahat. God bless everyone. And tomorrow is Saturday. Kita-kits po tayo ulit.